Right, video number 1. Okay, so siguro isip nyo clickbait to. 1 million para sa 1 peso coin, bagong lipunan. So may mga umiikot na balita na ang 1 million pesos na pricing para sa 1982 na bagong lipunan na Franklin Mint coin. Pero hindi to sa proofs, hindi natin uncirculated na galing sa BSP. Ang hinahanap ng collector ay yung may Franklin Mint sa likuran or yung may letter F na maliit na brilliant uncirculated. So ito yung mga usually na nakalagay sa mga blister pack na kapag every year mga taga-anim ata sila yung gawa lang sa papel. So gusto ko pakita ang set na to. So piso, may rainbow toning, 5 pesos. Oops, ano yan? Ano yung nasa tabi, nasa gilid, sa taas ng isang bansa, isang diwa, letter F ba yun? Yep, Franklin Mint. Tapos 25 cents, 10 cents, 5 cents, and 1 cent. Balik tuloy natin. 1982 para sa piso. Ayun yung mint mark ng Franklin Mint sa baba ng 8. Ganda ng mga kondisyon ito. Kay lapu-lapu, madudoon siya katabi ng star na nasa gitna ng 1982 at saka yung star na maliit, kung makikita nyo yung Franklin Mint nun. Para ito siya may Melchor Aquino din nakalagay. Ganun dito. So makikita mo yung 1982 sa pinakababa. Tapos may dalawang stars, diba, sa kaliwat kanan. Yung isa sa 1, yung isa sa 2. Yung maliit na yun, yun yung Franklin Mint mark sa gitna. Meron din dito. So bakit naging special ang 1982 na bagong lipunan Franklin Mint na brilliant uncirculated na set? Noong 1982, susubukan na ng Franklin Mint lumayo kay President Marcos kasi nagkakagulo na ng panahon na yun. So nung ginawa nila, may silang commemorative coin na nilabas, may Reagan at saka Marcos coin. Isa sa mga pinaka-rare na ginawang mga coin ng Franklin Mint kasi dahil ayaw nila gawin yon, parang 250 strikes, 250 pieces lang ang ginawa nila ng proof. So yung frosted finish, yung parang malasalamin. Tapos yung brilliant uncirculated finish, pinagawa nila sa iba. So may dalawang klaseng proof set yung yung 25 ay yung coin na yun, yung commemorative na coin na yun. At the same year, 1982, ang ginawa lang Franklin Mint, dahil tayo ni gumawa lang uncirculated natin ng coins, usual na denominations, meaning yung 5 pesos, yung 1 peso, 5, 10, 25, and 1 cent, hindi na nila ginawa yun eh. So, ang ginawa lang nila, mga proof sets, which is mga 1,000 plus. Pero mga proof sets kasi, lahat yung tinatago eh. Kasi mas magandang lalagyan. So marami ka talaga mahanap na proof sets kahit sabihin natin 1,000 yung ginawa. Yung blister pack, yun yung konti lang. Lalo na dahil sa pagtingin ko sa research ko sa 1982 na bagong lipunan, wala kang may kitang record ng Franklin Mint na brilliant uncirculated na naglabas sila. Kasi malaman mo naman kung Franklin Mint or BSP. Kasi pag BSP, sa may usually sa baba nung denomination may BSP na nakasulat. Pagka Franklin Mint, sa likod lang yun usually, makita may maliit na F kasi ako pinakita yung mga coins nung kanina lang. So para doon sa naghahanap ng piso na 1982 na brilliant uncirculated na Franklin Mint na 1 million daw babayaran. Ito, kaso nga lang di ba benta na 1 million to. Gusto mong bilhin to, bilhin mo ng 3 million. Kumpleto eh. Hindi lang piso yung nahanap mo eh.
itong mga coins na titingnan natin, hindi dapat nag-e-exist. Wala to kahit saan record. Ang story nito, nag-print pala, nag-press pala Franklin Mint ng 200, not more than 200 pieces for government use, for display. So, usually, every year, ginagawa nila, pinopromote nila kung ito yung mga lalabas na coins for next year, ganyan. So, yun lang yung mga pinirent out nila, pinrest out nila. Dahil sa i-oust na rin nila si Marcos noon, tapos parang yun na yung rise ng administration nung sa mga Aquino, people power, ganyan. So, talagang kinalimutan na talaga yung set na to. Kaya, isa ito sa mga pinaka-rare na coin set or kahit coins mismo sa Pilipinas. Kasi usually pinag-uusapan natin na 1906, USPI na piso, ganyan. Parang sinabi mo dito, 1982-83 transitional error sa mga penny. Kasi talagang para makahanap mo yung isang coin na ganito, mahirap mangyari. Kompleto pa yung set. Kung tatanungin nyo kung ano itong 2017 na 10 piso to, so itong 10 piso to, special sa akin to. Kasi itong 10 piso na to, may gold na tone. Hindi siya silver. Gold yung tone niya. So, tinago ko na rin dahil kakaiba talaga siya. Madilaw-dilaw. Yung mga part na dapat silver, tignan nyo. So, kung sino man bibili na itong 1982 set na to, pakisabi, ngayon ako, yung mga kailangan nyo tingnan, Franklin Mint, sa baba na 8. Ito, hindi frosted finish. Kasabay pa rin siya. Bye guys. Say bye, Claire. Ta-da!